Welcome home. Nakakatakot ang mga mata niya, na para bang kahit anong oras ay maaabot niya ako at susuyuin ako. He looked full of hatred, parang nandidiri siya sa presensya ko. Na malamang na ginagawa niya. Mabagal na tumataas at bumababa ang dibdib ni Carter, parang humihinga ng dahan-dahan para pakalmahin ang sarili. Ang kanyang mga mata ay bumaon sa aking sarili, nagpapadala ng panginginig sa aking gulugod. Hindi siya umiwas ng isang segundo, ngunit habang lumilipas ang mga sandali, bumababa ang kanyang galit na aura, na nagpapakita ng mas malambot. Pinunasan ko ang namamaga kong mata at baradong ilong, wala nang silbi ang pag-iyak. Oras na, papatayin niya sana ako, kung gagawin mo, bilisan mo. Lumunok ako, mahina ang boses ko. Ang gusto lang ng puso ko ay matapos na ang lahat. Walang pagpipilian na mabuhay nang wala ang aking anak at walang paraan sa impyerno na mahawakan siya ni Carter. Napalitan ng confused expression ang mukha niya, habang sinusubukang intindihin kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga sinabi ko. Gawin ang ano? Tanong niya, nananatiling mahina ang boses, puno ng kawalan ng katiyakan. Patayin ka. Nakahinga ko ng maluwag sa sinabi niya na ikinangiti niya. Ah, I see. Sa tingin mo ba, gagawin kong ganoon kadali para sa iyo? Tumawa siya sa mukha ko. No, pagbabayarin kita sa pag-alis mo sa akin. Ang kanyang ngisi ay nagiging malademonyo, habang siya ay umaangat sa kanyang mga paa. Bakit? Tanong ko sa kanya, ang boses ko sa itaas ng bulong. Sisigawan ko na sana siya kung hindi napuputol ang lalamunan ko. Bakit ako mahalaga? Basta patayin ako, walang bagay na kailangan mo sa akin. Ang lahat ng gawaing ito upang dalhin ako dito ay maliit lamang sa iyo. Ngumisi ang bibig ko. Tatawa ulit si Carter, nanginginig ang malalim na tunog sa kanyang dibdib. Dinala kita dito dahil akin ka. Ang malamig niyang tawa ay mauuwi sa ungol, halos magdilim ang kanyang mga mata sa kanyang sinabi. This time imbes na tumawa siya, ginawa ko. Napaungol ang boses ko sa kakatawa, hanggang sa kakaiyak. Nakakatawa. Pupunasan ng likod ng kamay ko ang mga luha sa mata ko at nang muli kong makita ay kitang-kita ang galit sa mukha niya. Lumapit siya sa akin. Tulad ng, talagang malapit. To the point na halos 1 pulgada na lang ang layo ng mukha niya sa mukha ko. Ang kanyang galit ay nagliliwanag mula sa kanya sa mga alon. Robel, you are mine. Inikot ko ang aking mga mata, ito ay lubos na katawa-tawa. Siya ang nagtulak sa akin palayo. Bipolar, are we now? Umiinit ang ulo ko dahil sa hindi pagsang-ayon. I could have swear na ikaw ang nagsabi sa akin na lumabas ng kwarto mo. Ikaw ang nagpapaliwanag na wala akong halaga sa iyo. Tumaas ang sarili kong galit, kitang-kita sa mga ekspresyon ko iyon kay Carter. Ilang saglit, kumislap ang mga mata niya sa guilt, ngunit sa sumunod na sandali, wala na ito. Gusto kong mag-settle down, sabi ni Carter, nakatingin sa mga mata ko na may bored na ekspresyon. At ikaw ang nag-iisang babaeng nagbigay ng 2 bagay tungkol sa akin. Nagkibit balikat siya, medyo umatras. Isang malakas na tawa ang aking pinakawalan, muling namumuo ang mga luha sa aking mga mata. Sa tingin mo, nababalikan kita. Tuloy-tuloy lang ang galit at galit sa mukha ni Carter habang nagsasalita ako. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa ilalim ng aking mukha, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Babalikan mo ako, utos niya, may ngiti sa labi. O sisiguraduhin ko na mapunta sina Jason at Matilda sa isang maliit na aksidente. Umakyat ang galit sa akin, at sinampal ko siya ng malakas sa mukha. You asshole! Dumadagandong ang boses ko habang tinutulak ako ng mga braso ko para makatayo. Wala kang gagawing ganyan. Sa pagtulak sa kanya, ang tunog ng pagbangon niya ay pumapasok sa aking pandinig. O talaga? Tanong niya, at naririnig ko ang masamang kalikasan sa likod ng boses niya. Don't test me, or I'll make sure na kasama nila ang 2 lalaki nila, pagbabanta ni Carter dahilan para mapatigil ako. Bumalang ang katawan ko sa kanya, inches lang ang layo ng figure niya sa akin. Bakas ang pagkalito sa aking mga mata, at napansin niya iyon. 2, mayroon lang silang, anak ko ang ibig niyang sabihin. Anak namin na hindi niya alam. Fuck, well, alam niya ang tungkol sa kanya. Hindi lang na siya ang anak namin. Don't you dare. I snap, sinampal ko ulit siya. Halos hindi kumikislap ang kanyang anyo sa pagkakataong ito, ang kanyang galit ay nagiging mas maliwanag. Ang lupit mo, bata pa ang 2 batang yan, hindi pa nga sila nabubuhay. Handa ka bang kunin ang kanilang mahalagang buhay para sa maling pag-ibig ko? Umiinit ang ulo ko at nag-aapoy sa galit. Baka galit siya, pero mas matindi ang nararamdaman ko. Pinagbabantaan niya ang buhay ng baby ko. Halimaw ka, hinding-hindi na kita babalikan, mas gugustuhin ko pang mamatay. Ang mga salitang binitiwan ko ay siguradong nabalisa, ang kanyang mukha ay kumikislap sa sakit at pagkakasala. Maaari mong sabihin iyan ngayon. Pero akin ka na, makikita mo yan sa lalong madaling panahon.
Mahinahon siyang nagsasalita, hinahaplos ang pisngi ko. Nanginginig ako, tama yung pakiramdam niya. Pero sobrang mali. Sinaktan niya ako. Ang kanyang mga salita ay sinira ako, at sa lahat ng mga taon na ito ay tumatakbo ako mula sa kanya. Ang aking binti ay bumagsak sa kanyang kalamnan, dahilan upang siya ay sumpain ng ilang mga salita. Huwag mo akong hawakan. Tumingin ako sa kanya, nagkaroon ka ng pagkakataon sa akin at sinayang mo ito, so fuck you. Ang aking boses ay may kamandag, ang kalungkutan ay hindi na humawak sa akin, ito ay galit na ako ay naging isang puppet. Hindi kita pipigilan. Sarkastikong sagot niya, nanumbalik ang sariling masasamang pag-iisip. Ngumisi si Carter habang humakbang pabalik sa akin. Lalapit ang labi niya sa tenga ko, at bumubulong siya, at panoorin mo ito ng may mga sumpa, hindi mo alam kung gaano ka kaseksi kapag ginawa mo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nilagpasan niya ako, lumipat sa pintuan. 20 minutes na lang handa na ang tanghalian. Huwag kang malilate. Tunog ng demanding niyang boses. Sa sinabi nito, lumabas si Carter sa pinto, isinara ito ng mahigpit sa likod niya. Mamumula ang pisngi ko, nakakahiya mang sabihin ang mga sinabi niya tungkol sa pagmumura ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman o kung ano ang gagawin. Ang kanyang mga salita ay paulit-ulit na tumutunog sa aking isipan, at ang lahat ay naging labis. Walang duda na kailangan kong tumakas. Kailangan ako ni Owen, pero paano ko ito gagawin? Sa kabilang banda, si Carter. 1 linggo na ang nakalipas. Ihanda ang mga lalaki para sa raid ngayong gabi. Kalmado akong nag-order sa isa sa mga pinagkakatiwalaang empleyado ko. Tumango siya bilang paggalang, at mabilis na lumabas ng opisina. Malaki ang gabing ito. Sasalakayin namin ang isang buong cargo ship ng mga ninakaw na gamit. Ang barko ay papunta na sa isang daungan sa Los Angeles, California. May iba kaming plano para dito. Ang aking mga tauhan ay dapat na lumipat sa barko at basta na lamang itong kunin. Ito ay hindi kasing dali, ang mga lalaki ay nagsasanay ng ilang linggo gamit ang grappling hook upang umakyat sa taas ng barko. Ang paraan nito ngayong gabi ay nakasalalay sa kapalaran, inilagay ko ang aking pinakamahusay na mga tao sa trabahong ito. Milyon-milyong halaga ng droga ang dala ng barkong iyon. Hinahanap ng aking mga kamay ang mga file sa aking mesa, tinitiyak na nasa lugar ang lahat. Maaaring sabihin ng ilan na ako ay isang perfectionist, o may malubhang kaso ng OCD, ngunit hindi iyon ang kaso. Ang mga lalaking ipinadala ko sa mga misyong ito ay itinaya ang kanilang buhay, kung matutulungan ko ito, ang kanilang buhay ay maliligtas. Tumangala ang mga mata ko, mula sa mga papel nang dahan-dahang bumukas ang mga sapa ng pinto. Ginger, anong ginagawa mo dito? Tanong ko, bakas sa tono ko ang inis. Hindi siya pinatawag, at napakaraming kailangang gawin. Oh baby, she pouts her lip, injected lips, humakbang palapit sa akin. Hindi ka ba masaya na makita ako? She purrs like literally purrs, what the fuck? Inabot niya ang likod ng aking upuan, kinuha ang kanyang mga kamay at pinadaus-daus iyon pababa sa aking dibdib mula sa likuran. Ginger, busy ako. Pagmamaktol ko, sinusubukan kong umupo sa upuan ko. Marahan akong pinipigilan ng kanyang mga kamay, ang kanyang mahaba at peking mga kuko ay kumakamot sa aking sando. Inikot ni Ginger ang upuan, halos tumalon sa aking kandungan. Hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan ako ng mariin. Bakit ko siya kasama? Ni hindi niya kayang halikan. Naramdaman kong bumahon ang ngipin niya sa labi ko, itinulak ko siya ng kaunti, sinalo ang anumang dugo na iginuhit ng daliri ko. What the hell? Ang aking galit ay tumataas, na masakit na parang asong babae. Umalis ka sa kandungan ko, ikaw na lamok. She does as I say, halata ang panghihinayang sa ekspresyon niya. Inayos niya ang kanyang masikip, maikli, slutty na damit, sinusuklay ang kanyang buhok pabalik gamit ang kanyang kamay. Sorry baby, nakakunot ang noo ni Ginger, tila nawawalang tuta. Umalis ka na, sabi ko sa'yo busy ako. Masungit at magaspang ang boses ko. Hindi ko siya pinansin habang naglalakad palabas ng opisina ko. Nananatiling bukas ang pinto habang ang isa pa sa mga tauhan ko, na mukhang galing sa tech branch ko, ay tumulak papasok habang tinutulak siya ni Ginger palabas. Ano, dumura ako, tumingala mula sa aking desk. Agad na namutla ang lalaki, ibinaba ng kaunti ang kanyang Adam's apple bago siya nagsalita. Sir, nahanap na po namin siya, sambit niya, pagod at naninigas ang boses at the same time. Kinuha niya ang isang laptop mula sa kanyang likuran, binuksan ito para ipakita ang ebidensya. Nahanap mo si Robel? Tanong ko nang hindi sigurado. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ang sandali kung saan masisimulan kong magplano kung paano ibabalik sa akin si Robel. Sobrang tagal na niyang nawala. Tumango ang lalaki, naghahanap ng pahintulot na magpaliwanag patungkol sa natuklasan.
Oo, pagkatapos ng maraming paghuhukay, nakakita kami ng video recording ng kanyang pagsakay sa isang pribadong eroplano sa Wyoming. Inikot niya ang computer para ipakita sa akin ang video. Pagkatapos, sa impormasyong ito, nasubaybayan namin kung kanino ang eroplano. Anderson and Frank Corp. Ito ay insurance company na itinatag sa Oregon. Ang lalaki ay nagbigay sa akin ng kaunting background na nagpapatuloy habang nagtatype sa kanyang computer. Pagkatapos, ginawa namin ang isa pang lalaki sa video, na nagkataong si Jason Anderson, ang anak ng may-ari ng kumpanya. Lumipad ang flight papuntang Florida at, mula doon, nakita namin ang iba pang impormasyon. Di nagtagal pagkatapos tumakbo, si Jason ay nagtakda kay Robel ng isang bagong pagkakakilanlan. Ngayon ay pumunta siya kay Bianca Miller, mula sa Williston, North Dakota. Ang impormasyong ito ay natagalan bago ko naproseso. Paano niya nakilala si Jason? Paano ito natakpan ng husto? So, nasaan siya ngayon? Tanong ko, nakasandal sa leather chair ko. Jacksonville, Florida. Sagot niya sabay sausaw sa ulo. Nagtatrabaho siya bilang hostess sa isang maliit na kainan na tinatawag na Valentina. She was good. She was living life right under our noses. Personally, akala ko ay pupunta siya upang maghanap ng kanlungan sa ilalim ng lupa, ngunit hindi. Namumuhay siya tulad ng isang normal na tao. Paano tayo magiging tanga at hindi natin ito napagtanto? Bakit siya tinulungan ni Anderson? Paano niya siya kilala? Itinaas ng kamay ko ang telepono, at pinindot ko ang numero para sa linya ng aking sekretarya. Ito ay tumatagal ng ilang sandali, ngunit siya ay sumagot, na parang naiinip gaya ng dati. Yes, boss. Iniikot ko ang aking mga mata, malamang mapapaalis siya sa loob ng linggo. Mag-schedule ng mandatory meeting para bukas. I want the best from each branch there. Dumaan sa tawag ang order ko, at naririnig ko siyang nagtatype sa keyboard. Okay boss, the meeting is set for 2:15 tomorrow afternoon. Ipinasa niya sa akin ang impormasyon. Yun lang ba? Halata sa boses niya ang inis, as always. Oo, sagot ko, ngunit kung gusto mong panatilihin ang trabahong ito, I'd suggest losing the attitude. Ibinaba ng kamay ko ang telepono sa mesa, pagkatapos tapusin ang tawag. Maghanda ka. Sa loob ng isang linggo, babalik ang reyna sa ating pagkakahawak. Ang aking mga labi ay naging isang ngisi, na pinalayas ang tech na lalaki sa labas ng silid. Robel, malapit ka nang bumalik sa aking mga bisig. Sa kabilang banda, si Robel. Ngayon, pagkalipas ng 20 minuto, kinailangan kong kaladkarin ang aking sarili palabas ng silid para bumaba sa kusina para mag-lunch. Walang gana na gawin iyon, ngunit ayaw kong ipagsapalaran ang anuman. Si Carter ay maaaring maging lubhang nakakatakot kapag gusto niyang maging, at kapag pinagbantaan niya ang buhay ng aming mga anak, wala akong pagpipilian. Ang kanyang kaligtasan ang aking pangunahing prioridad. Bumaba ako sa 2 hagdanan na nakita ko habang dinadala ako ng mga lalaki sa bago kong kwarto. Nang makarating ang aking katawan sa pangunahing bulwagan ng bahay, isang debate ang nagsimulang tumakbo sa aking isipan, ligtas bang tumakbo? Hindi siguro. Ang pinto ay walang bantay, ngunit sigurado akong mayroong 12 ng mga lalaki sa paligid ng ari-arian na may pangalan ko sa kanilang mga bala. Ang plano kong tumakas sa penthouse ay malamang na hindi uubra sa pagkakataong ito, ngayong nakita na nila ang panloloko ko. Nawala ang aking pantasya ng pagtakas, at tumingin sa malaking wall clock sa gitna ng 2 engrandeng hagdan. Halos 5 minuto na akong late. Mabilis akong dinala ng aking mga paa, walang makikitang kusina o silid kainan. Puno ng pawis ang noo ko nang makitang sa wakas ang dining room. Umupo si Carter sa mesa, nakatingin sa buffet ng pagkain sa harap niya. Ang kanyang mga paa ay tumalbog sa kanyang binti, nagsimulang mawala ng pasensya. Habang tumutunog ang mga yabag ko sa malamig na tile, lumingon sa akin ang ulo ni Carter, nababalot ng inis ang mga katangian ng kanyang pinait na mukha. Late ka. Malamig at bored ang boses niya. Hindi mahanap ang dining room. Nagkibit balikat ako. Ang isang mapa ay makakatulong. Mas lalong lumilitaw ang matigas niyang titig sa akin. Nako, hindi siya marunong magbiro. Enough with the sarcasm, grab some food and sit down. Gumagalaw ang kanyang kamay sa pagkain, at ang kanyang mga salita ay parang isang utos. Umupo ako sa ilang upuan mula kay Carter, hindi man lang ginalaw ang pagkain. Hindi ako gutom. Parang mapurol at hindi interesado ang boses ko. Sa totoo lang nagugutom na ako, pero hindi na kailangang malaman ni Carter yon. Pabilis ng pabilis ang pagtapik ng paa niya, medyo nanginginig ang mesa, madaling makita kung gaano siya asar. Umalangaw-ngaw sa buong kwarto ang tunog ng upuan niya na dumudulas sa sahig na gawa sa kahoy nang lumipat si Carter sa upuan sa tabi ko. Agad siyang nagsimulang magsandok ng pagkain, inilagay ito sa aking plato. Ang tugon ko, "Come on, boy, we are hopping to the next chair over."
Isang inis na buntong hininga ang pinakawalan ni Carter, lumipat sa katabing upuan sa tabi ko. Kaya, pumunta ako sa kabilang upuan sa tapat niya. Ang inis niya ay napalitan ng lubos na pagkadismaya habang pilit siyang tumabi sa akin. Pero sa pagkakataong ito, habang nagsisimula na akong lumipat sa susunod na upuan, hinawakan ng mahigpit ni Carter ang braso ko para pigilan ako sa paggalaw. Hinawakan niya ang braso ko, niluwagan muli ang pagkakahawak niya, sinusubukang hindi ako saktan. Kung gaano ka-considerate, dumausdes ang plato sa mesa sa harap ko. Eat damn food. No. Yes. Inabot ni Carter ang tinidor para kunin ko. No. Yes. No. Yes. No. No. Yes. Sumimangot ako, siniko siya at ang mga laro niyang pambata. Shit. Ang aking boses ay mahinang umungol, hinihimas ang tinidor mula sa kanyang kamay at bahagyang kinagat ang lahat. Puno ng satisfaction at cockiness ang mukha ni Carter, nakita niya kung paano niya ako pinakain. Tapusin mo na ang plato, Robel. Kinakausap niya ako na para akong bata. Ayaw ni Mrs. Harper na masayang ang pagkain niya. Sino si Mrs. Harper? Tanong ko, ganap na nalilito. She's my private chef. She worked for 3 hours preparing this meal. So you better eat up. Paliwanag niya, binitawan ang braso ko, at nagsimulang magsandok ng sarili niyang plato ng pagkain. Hindi may kakaila ang sarap ng pagkaing inilagay sa harapan ko. Hindi pa ako nakakaranas ng ganito kasarap na fried chicken at mashed potato sa aking malungkot na buhay. Bawat kagat ay tumutulo ang aking bibig, kailangan kong takpan ang mga halinghing na kumawala sa aking mga labi. Nagulat ako nang medyo napatawa si Carter sa reaksyon ko sa pagkain. It's good. Tanong niya sa akin, tinatapos ang biskwit niya. Wala akong nagawa kundi ang tumango, na muling tumawa mula sa kanya. Bago natin malaman ito, nakakakuha ako ng mga segundo. Nang matapos ang tanghalian, at naayos na ang lahat, kinaladkad ako ni Carter sa kanyang opisina para makipag-usap sa negosyo. Umupo siya sa isang malaking leather desk chair, diretsyong nakatingin sa labas ng pelikula. Alam mo, ang lahat ay tulad ng, umikot ang upuan at ipinakita ang amo, tumawag ka. Ngumisi siya, pull out the gun and bang the dude is dead. Anyway, nahanap ng ibaba ko ang pinakamalapit na upuan sa desk sa tapat. It felt like a job interview, well one that if you mess up in, you are damned to death. Habang naglalakbay ang aking mga mata sa silid, lumilitaw ang tema. Itim at puti na may kaunting kayumanggi. Ito ay kamukha lamang ng natitirang bahagi ng bahay, ngunit ang silid na ito ay mas maliit lamang at tila mas pinalamutian kaysa sa iba pang mga silid. Nanatiling neutral ang tingin ko, habang hinahanap ni Carter ang kanyang mga file at papel kung ano ang hinahanap niya. Damn, hindi organized ang lalaking ito. Kinuha niya ang isang folder, hawak ito ng may tagumpay, at bumaba muli sa desk para buksan ito. Tumingin sa akin si Carter, kumikinang ang mga mata niya. Walang sinasabi kung ito ay isang magandang bagay o hindi. Kailangan nating pumili ng date. My face morphs into the most confused one I can manage, para, ano? Ang kanyang mukha ay nananatiling pareho, mahigpit at propesyonal, kasama ang kanyang boses, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mga mata, pag-asa. Wedding natin. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.